may ineebas ho si Harry Roque, mga kababayan, na ang pagtaas daw po ng krimen ng Pilipinas, mga bossing, ay dahil daw po dito. O yan, o. Dahil daw ho dyan, mga kababayan. Sabi daw ni Harry Roque, no, ibinalita ng balita, ang pagtaas ng krimen sa bansa dahil sa pagpapaaresto ni PBBM kay FPRRD. Patulan natin, sige. Kung dahil sa pagpapaaresto, kasi puro kayo fake news eh, no? Ginagalit nyo yung mamamayang Pilipino eh. Sa walang katotohanan at walang basehan. Dinadamay nyo ang Pangulo. Di ba? Paulit-ulit, sinasabi nyo, pinaaresto ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga. ICC nga. Pinagmumukha nyo sa mamamayang Pilipino, isinuko yung soberanya, ginagalit nyo. Oh. Kung tumaas man, dahil dyan yun, Roque. Diba? Ginagalit nila, mga kababayan, isinuko ni Bongbong Marcos yung soberanya ng Pilipinas. O pag narinig ng kapwa natin Pilipino, magmamaktol, magagalit. Hanggang hindi na makontrol. Anyway, mga kababayan, yung mga pagganyan-ganyan naman, no, sa mga DDS yan, no? Mga DDS, maiinitin na ho ang ulo niyan. Mga war freak ho yan, no? Mga palamura, mga talaga namang kapag ka, galit agad yan. Pero sa comment section lang ho, mga kababayan. Hindi po pwedeng i-apply sa kanila yung sa labas. Pag sa labas, tiklop lang ho yung mga yan. Mga kala mo, basang sisiw na nando sa gilid, hindi makapagsalita. Pero kapag sa comment section, madami ho yan. Lahat sasabihin sa iyo yan. Walang preno ho yan, mga kababayan. Kapag ka nasa comment section. Diba, Janelle Van der Herst, kasinungalingan, haring-charing. Diba? Ba't nung may pogo halos araw-araw may kinikidnap, tinotorture, pinapatay, sa bunutang oy, wag, dahan-dahan, no? Kokonti na lang ang buhok niyan at mukhang hindi pa yata totoo. Hindi lang ako sure kung piluka yan. Di ba, mga bossing? Ganyan yung mga DDS eh. Mayayabang yan. Matatapang ho yan. Saan? Sa comment section. Wag na natin pag-usapan yung kapag ka sa labas, pag nagkaharap kayo niyan, parang mga basang sisiw lang ho yan, di makasagot yung mga yan. Hanggang dyan lang ho. Pero mga kababayan, bibilib ka din dyan sa mga DDS na yan. Bakit Pag ang PNP naglabas ng mga datos, naglabas ng mga patunay na talagang bumababa po ang krimen sa Pilipinas, hindi nila papaniwalaan. Mas naniniwala daw ho sila, mga bossing, doon sa mga vlogger nila. No? Yun, walang datos-datos. Yun, walang mga ipapakita sa inyo. Walang ipapakita sa atin. Basta ibinuka ni Harry Roque, ni Maharlika ang kanilang mga bunganga, okay na yun sa mga DDS. Approve na yun sa kanila. Yun na ang papaniwalaan. Diba? Yun nga lang matatawa ka dyan sa mga yan Yun nga lang mga sinasabi ni Maharlika na si First Lady Lisa Marcos daw mga kababayan, ay nando sa Estados Unidos, sa Los Angeles. Nakakulong daw po. Hanggang ngayon walang maipakitang picture na nakahawak sa selda o kung ano man yung itsura ni First Lady Lisa Marcos. Diba? Ang ipinakita nila, yung pader nung pinagkukulungan daw mga bossing. Yung mga didis, naku, nakakulong pala dyan sa loob si Lisa Marcos. Diba? Ito naman, pakalat naman ni Harry Roque, pagtaas daw ng krimen sa bansa dahil sa pagpapaaresto ni ni PBBM kay FPRRD. Unang-una, hindi si PBBM ang nagpaaresto. Galing po sa ICC, nakiusap, nakipag-ugnayan sa Interpol, at ang Interpol naman nakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Fake news agad yan, Roque. Diba? Tsaka mga kababayan, ang bayan natin, patahimik ng patahimik.
Sino ang paniniwalaan mo? Yung mga kapulisan? Kapag ka ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, alam nila na niloloko sila ng mga nakaupo, papalago yan. Diba? Papalago yan, mga bossing. Magbibitaw sa kanilang tungkulin yan. At baka magmarcha yan. At baka doon po mangyari o matuluyan yung sinasabi nila na pagpapababa sa presidente. Wala naman nung ganong nangyayari. Sa tingin niyo po ba yung mga batang pulis, papayag ho sila? Iba ho ang paniniwala niyang mga yan, mga bossing. Para po sa bayan niyang mga yan. Maniniwala ho ba yan na, kumbaga, ang gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos ay madaming illegal na ginagawa? Hindi. Sasalain niyang mga yan lahat. Di ba? Matitibay po yung mga dibdib ng mga kapulisan natin na yan. Pag alam nila na niloloko sila, aatras yan. At sabay sila mismo ang magpapababa sa presidente. Wala namang ganong nangyayari. Ano po? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong mga tokhang, merong andaming nanlaban. Hindi ba krimen yun, Harry Roque? Hindi na ibigay? Hindi na ibigay yung yung kanilang mga karapatan? Tapos ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya daw umangat, tumaas ang krimen sa bansa, no? Dahil daw po sa pagpapaaresto ni PBBM. Harry Roque, ilang araw lang tumagal yun eh. Ngayon wala na. Limot na nung mga DDS. Di ba? Yung ibang mga DDS dyan, karamihan ho dyan, mga kababayan, makikita yung post ng kapitbahay nila, naku si Duterte, inano na, kinuha na, hinuli na. Makikipost ako, ipopost ko din sa Facebook ko. Tatay Digong, no, bring him home, bring home Tatay Digong. Ganun na din ang post. Tanungin mo yung mga yan. Alam mo ba nangyayari? Alam mo ba kung bakit ICC napunta si Duterte? Hindi ho alam. Kasi bakit? Wala naman Naki-hype lang ho yung mga yan. Di ba? Naki-hype lang ho yung mga yan, mga bossing. Sabi ni Jong Umali, shout out po, pang-asar lang sa misis ko na DDS. Naku po, ikaw Jong Umali, magagalit sa akin yung misis mo. Hindi ho, karamihan mga bossing. Yung tipo bang, nagpa-plan na, ang dami na nagpo-post. Duterte dinala sa dahig. Post na din sila niyan. Ganyan na din ho ang gagawin niya mga yan. Kaya ho ngayon, mga kababayan, after 3 days, after 1 week, wala na. Wala na nga naghahanap kay dating Pangulo Duterte. Ano na balita kay dating Pangulo Duterte? Wala na akong naririnig na balita. Hindi ko na siya nakikita sa mga news, etc. Wala na. Diba? Kasi karamihan, nadala lang ng hype. Hindi tumagal ng matagal yan. Bossing, no? Roque, 3 araw hanggang 1 linggo lang tumagal yan. Ngayon, wala na. Balik na ulit sa normal ang Pilipinas. Isang palabasan nga lang nung bench body Diba? Isang palabasan lang nga po, isang pagbibrief lang ni Jake Cuenca, paglakad wala na, limot na ang dating Pangulong Duterte. Tapos sasabihin mo pa pagtaas ng krimen sa bansa ay dahil po sa pagpapaaresto ni Pangulong Bongbong Marcos kay FPRRD. Saan ang basehan mo dyan? No? Nasa Netherlands ka. Ang Pilipino, ang PNP, ang ating mga kasundaluhan, nandun sa ating bayan. Ikaw wala. Dismiss lang. Ngawa-ngawa lang. Ay, galit ako sa gobyerno, sasabihin ko to. Kasi patunay mo, hindi okay lang. Madaming mga DDS na nandyan. Madaming mga DDS na mapapaniwala ko kahit ako ay walang ebidensya. Ganyan po ang lakaran
ng mga DDS. O ngayon, akala nila magkiklik yung kay Binay. Kasamahan din po nitong mga to. Nagmansa rin na po si Digong sa dahig. Oo nga, no? Pinagtirik nyo sana ng kandila, Harry Roque. Mga kasamahan nitong si Roque, si Binag, nasa na yung sinasabi niyang USB. Amoy kepyas na. Tagal-tagal na. O pinaasa kayong mga tanga kayong mga DDS. Kayo naman, nako, yari kayo kay Binag pag nilabas na yung USB. Di ba ang tagal-tagal ng ang tagal-tagal ng gusto ninyong mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit may tamang panahon pa yan? Bakit hindi ilabas ngayon? Pag lumabas yan at nakita ng sambayan ng Pilipino, nako, totoo nga, na-addict ang Pangulo at mismong sa kapanahunan na siya ay presidente, saka pa siya bumabatak. Malamang, kinabukasan, miski kami, magmamarcha kami. Pababain na si presidente. Kasi wala kayong ipapakita, mga gonggong. Mapopost na naman ako nung kaibigan ko si Angela, si Angel Ran Sasabihin, Harry Roque, bugok ka daw, sabi ni Boss Mark. Sabi ni Ma'am Janelle, USB usapang salbahe vlog. Ganyanan lang naman yung mga yan. Shout out po sa ngalan ng Mac Mamitam. Aba, ano yung Mac Mamitam? Mamihan ba yan? Mukhang masarap dyan Shout out po, sabi ni Nico Angeles.